Hello guys! Nandito na naman kayo sa Melong TV. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung natutunan ko sa Rich Dad, Poor Dad. So, ito yung book. Natapos ko na siyang basahin last week pa. So, nabili ko to last month. Mula nung na-steady ako dito ulit sa tindahan, yung naisipan ko na bumalik ulit sa pagtitinda, naisipan ko na magbasa-basa ng mga books habang nandito ako sa sari-sari store, habang nagpa-manage. So, habang nagpapalago ulit ng aking tindahan. Isa ito sa naisipan ko kaysa sa kung ano-ano yung ginagawa ko sa pera ko, sa kinikita ko. So, sa maliit na kinikita ko, why naman na mag-invest naman ako para sa sarili ko. So, dati kasi last year, puro mga lakwatsa, puro kain sa labas, puro gym, puro exercise, kung saan-saan nakakarating, dagat, bundok, tas kung ano-ano mga ina-explore, mga trainings. So ngayon, nung pagkapasok ng January, naisipan ko na self-development naman yung pag-aralan ko at saka yung about sa mga negosyo, sa businesses, sa pera. So sabi nga nila, 'di ba, kung gusto mong maging abogado, mag-aaral ka ng pagiging abogado. Ang dami mo pagdadaan ng mga bar exams dyan. And then, marami ding mga seminars, trainings kang atinan. Ganon din naman kapag ka magiging doktor ka. Kailangan mapasa mo rin yung mga exams. Pag-aaralan mo rin yung mga specialist kung ano yung gusto mo sa pagiging doktor. So, magsusunod ka talaga ng kilay. So, kung gusto mo din na dumami yung pera mo, maging mayaman ka, aaralin mo rin talaga siya. So, kailangan mo din talaga siyang, kung hindi man agad-agad i-master, at least man lang, matutunan mo kung paano i-manage, kung paano magkaroon, and kung ano yung mga ginagawa para mapanatili mo at maparami mo yung pera mo. So, yun pala yung dapat ginagawa. Kapag gusto mong dumami rin yung pera mo, mag-aaral ka rin about sa pera. So, ito yung mga nabili kong mga libro. Papakita ko sa inyo. Meron din ako ditong The Psychology of Money. Ayan. Ito, natapos ko na rin to. I-share ko rin sa inyo kung ano yung natutunan ko dito. Tapos, meron din ako ditong Think and Grow Rich. So, total, na-share ko na rin naman sa inyo. So, i-share ko na rin kung ano yung mga natututunan ko dito sa mga binabasa ko. So, actually, patapos na rin ako dito, guys. So, ito na lang. Ayan. Pag binili mo to sa TikTok, actually, sa TikTok ko lang to mga pinagbibili. So, nag-order ako. Meron na siya mga free na bookmark. Tapos, ayan. Guys, ito yung mga na bili ko pa ng mga libro. So, from January, ayan na yung mga naipong kong books. Atomic Habits, 8 Laws of Power by Robert Greene. Yan. Tapos yung Secrets of Millionaire Mind and yung Start Why. Hindi ko pa yan na-open, guys. So, after ko dito sa Think and Grow Rich, ito naman yung in-next kong babasahin. Parang gusto ko muna yung Secrets of the Millionaire Mind. Yung mga pinagkakabalahan ko dito ngayon sa aking sari-sari store habang nagtitinda ako. So kapag ganito, walang tao, patay yung oras, wala masyadong bumibili pa isa-isa. So ang ginagawa ko is nagre-read ako ng book. Ayan guys, sa mga kapwa sari-sari store ko, kung talagang willing kayo na umasenso yung buhay nyo, simulan natin sa pagbabasa ng libro. Kasi sabi nga nila, 'di ba, bakit pa natin pagdadaanan yung mga hirap na pwede naman nating aralin na sa ngayon para hindi na maiwasan na natin kahit papaano, or aware na tayo para kahit papaano medyo alam na natin yung gagawin natin, hindi na tayo magbibigla. And then sabi nga nila, hindi ka matututo by experience mo lang. Mas matututo ka sa mga experience ng ibang tao. So, yun guys, si Robert Kiyosaki is isang entrepreneur, isang investor, at saka motivational speaker din siya. So, galing siya sa Amerika, naging pinakamayaman din sa buong mundo. So, sobrang
dati ko pa nakita tong book na to, pero kasi hindi ako talaga reader eh. Like, nawala ito sa ano ko dati, sa isip. So, kaya kailan lang ako nagbalik ulit na magbasa-basa ulit ng libro. Ito lang mga gusto ko nang matuto na, kasi dami kong pagkakamali nga sa paghawak ng pera, nakailang negosyo na ako, puro failed. Tapos, maraming beses na ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak ng medyo malaki-laking pera, pero nawawaldas ko lang, nawawala, nauubos, nagugulat na lang ako, I'm broke, again and again and again. So, yun, parang naisip ko, sa pag-iisa ko, lagi kong naisip na, bakit ba ganun na nangyayari sa akin? Bakit parang hindi ako umaasenso? Bakit parang palagi na lang akong failed? So, naisip ko din kasi hindi talaga ako palakausap sa ibang mga tao. Tapos, mostly talagang ano, yung mga experiences ko is by myself lang. Pero actually, kung ano yung mga nahahawakan kong mga business, mga nasisimulan ko, lumalago naman talaga siya. Kaya lang dumarating sa point na nag-give up ako, tapos nalulusop ako. So, iniisip ko, nagsasawa ako, iniisip ko na isara. So, ganun yung mga nangyayari. Tapos, meron pang isa na, yun nga, nagsimula ako dati kasi sa isang maliit na mesa lang. Yun yung unang-una kong negosyo guys, sari-sari store na. Pero nasa maliit na mesa lang. So, doon nilalabas ko lang, tapos ipapasok ko paggabi, madaling araw nilalabas namin. Yun yung may partner pa ako nun dati, kasama ko. Pero, yun nga, hanggang sa napalago namin yun, hanggang sa nakarating kami ng palengke, nag-wholesale kami, tapos nagkaroon pa kami ng malaking bigasan doon. So, kaya lang, dumating sa point na lumabas siya ng bansa, tapos ako yung naiwan, parang nag-explore ako sa lahat ng mga bagay. Tapos yun yung naging dahilan na medyo parang nawala ako sa focus. Tapos nag-give up ako na sabi ko parang na-defocus ako na iba naman yung gusto kong gawin. So yun yung nangyari, kaya isinara ko yung store na yun, yung wholesaler namin, tsaka yung bigasan. So ayun guys, ang haba na ng intro ko. So, yun yung gusto ko munang i-share sa inyo para malinaw kung bakit ako ngayon nagbabasa ulit ng libro, kung bakit gusto ko ulit matuto, kung bakit nag-aaral ako ulit. Yun, para sa ikaka-asenso ng aking buhay. At saka para din naman, meron akong ma-share sa mga kapwa sari-sari store ko dyan. And even kahit na hindi pa nagsasari-sari store. So, yun nga, si Robert Kiyosaki is, yun nga, isang businessman din. And then, yung Rich Dad Poor Dad is libro tungkol sa, sa isang tatay niya na mayaman at saka isang mahirap. So, bakit niya tinawag na mayaman? Yung isang dad niya, yung biological father niya, is isang highly educated na tao. Tapos, graduate ng isang PhD. And then, alam ko, professor siya. So, yun. Pero, hirap pa rin sa pera yung tatay niya na yun. Tapos, yung pangalawa niya namang father is yung kanyang tinatawag na rich dad. Yung rich dad niya naman is isang 8th grade student lang na hindi nga masyadong nakapag-aral, pero naging isa sa pinakamayamang tao sa Hawaii, sa Amerika. So, ayun, sa pakikitungo niya sa dalawang father niya, doon niya nakita kung ano yung differences ng pasensya na kayo, may bumili ng siomai, ng peraso, saka ng soft drinks. So, ba tayo? Sa pakikitungo niya sa dalawang father niya, doon niya nakita yung pagkakaiba ng mindset, ng pagdedesisyon, at saka ng financial intelligence ng kanyang dalawang father. So, yung rich dad and poor dad father niya. So, kung gusto nyong umasenso sa buhay or magsisimula kayo ng isang negosyo or gusto nyo magkaroon ng financial literacy, so, magandang basahin nyo itong book na ito. So, makakatulong talaga siya na ma-open yung mind nyo sa mga bagay-bagay about sa
pag-handle ng pera at saka sa pagkakaroon ng financial literacy. So mostly talaga yung kasi yung mga pinagkakabalahan ko ngayon, even itong mga past few years, ang mga mostly pinapanood ko is about sa money management, sa pagnenegosyo, tapos sa mga buhay ng mga taong successful na sa buhay, tapos yung mga pinakamayayaman na mga tao sa mundo or even dito sa Pilipinas. So yun yung kadalasang nagiging interest ko na sa ngayon nitong mga huli. Mostly nang nakita ko kasi na mga nire-recommend ng mga business tycoon or yung mga nagsimula pa lang magnegosyo, tapos yung mga umasenso na sa buhay. Isa ito sa mga nire-recommend nilang book. So, yun. Mostly, yung mga binili ko mga books ngayon is talagang ito yung mga inuna kong bilhin. Kasi yan yung mga recommended at saka self-help book siya. So, self-development and about sa mga money management. So, ayun guys, ibibigay ko na sa inyo yung yung at least 5 na natutunan ko dito sa book na ito. So, yung una is bumili ng asset at hindi liabilities. So, ano yung pagkakaiba ng asset and liabilities? Sa atin hindi ka din alam yan. Pero dahil sa, yun nga, nabasa ko yung book, ayan, natutunan ko na siya. So, ang asset is yung isang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng pera. Yung liabilities naman is yung kumukuha ng inyong pera or kita. So, yung asset is mahalimbawa natin na pagkakaroon ng business, tapos pagkakaroon ng investment katulad ng sa stock market or sa mutual funds, yung mga ganyan, and sa crypto. Ayan, and then yung crypto medyo naririnig-rinig ko pa lang siya, pero wala akong masyadong knowledge pa about that dyan. Tapos mga rental properties, ganyan. So, ibig sabihin, yung mga bagay na yan, yung mga asset na yan, nakakapagbigay sa'yo ng halimbawa, monthly income or weekly income or daily income, yung ganyan. So, katulad nito, yung sari-sari store, nakapagbigay siya sa akin ng income araw-araw. So, ito yung mga binibili ko. Kung ano man yung binibenta ko dito is kumikita ako. Kumbaga, pinapakita niya ako. Nagkakaroon ako ng tubo, ng kita. So, sigurado na monthly, everyday, meron akong benta, meron akong kita. So, yung liabilities naman is yung bagay na kumukuha ng pera mo. So, ito yung ibig sabihin ng liabilities. Halimbawa, bumili ka ng sasakyan, ng bahay, ng mga mamahaling mga gadgets. So, kasi 'di ba pagka bumili ka ng sasakyan, nandiyan na yung mga maintenance niyan, magpapagas ka niyan. Tapos kung wala kang parkingan niyan, wala kang sariling parkingan, ipapark mo pa yan. Tapos yung insurance niyan, 'di ba? So, monthly automatic talagang kukuha yan ng pera sa'yo. Tapos kung kinuha mo pa siya na niload mo pa siya sa bangko or bulugan, so monthly, matik talaga, whether you like it or not, babayaran mo siya. So, shoulder mo siya habang, halimbawa, kung 5 years mo siya kinuha, o 4 years, or 3 years, so for that whole years, babayaran mo talaga siya automatic. Katulad ng bahay din, di ba? So, yung bahay na monthly, binabayaran mo yung mortgage niya, tapos yung mga bills mo, di ba? Kung meron kang mga internet, ganyan. So, yung mga maintenance. So, yun yung mga bagay na mapapagastos ka talaga. Tapos yung sa mga gadgets naman, 'di ba? Syempre pag bumili ka ng mamahaling cellphones or halimbawa laptop, syempre lalagyan mo yan ng load. Lalagyan mo ng internet. Tapos lalagyan mo din ng mga accessories, 'di ba? Tapos da-download ka ng mga apps. So puro gastos. So yun yung mga bagay na kakakuha ng pera mo. So, yun yung differences ng assets and liabilities. Yung pangalawa naman na natutunan ko dito sa Rich Dad Poor Dad is
pera dapat ang nagtatrabaho para sa iyo. So, yun. Dati sabi ko paano ba paano ba magtatrabaho yung pera sa akin. So, yun pala ang ibig sabihin pala nun is yung halimbawa meron kang investment sa stock market. Meron kasing nagpaluto ng burger. So, ayan. Ito. Ayan, nagluluto muna ako ng burger, guys. Tapos si nanay, bibili lang to muna ng milk. Diyan lang sa kabila. So, nakita nyo, yun yung pig brew. Ayan. So, ano muna tayo? Commercial break muna tayo, guys. Pasensya na kayo. Wait lang. Ano ba tayo? So, pera dapat yung nagtatrabaho para sa iyo. So, ang ibig sabihin pala nun is, halimbawa, mag-i-invest ka, mag-i-invest ka sa stock market, sa mutual funds, kung hahayaan mo lang na yung time, yung magpatubo sa pera mo. So, halimbawa, maglalagay ka doon ng 1,000 per month. So, yung 1,000 per month na yun, isipin mo na lang na yung pera na yun is parang nagastos mo lang or tinabi mo lang. So, tatanggalin mo na lang sa isip mo na meron kang pera na nakalagay doon sa, halimbawa, naglagay ka sa stock market, sa may Jollibee. So, yung pera mo na yun, isipin mo na lang na wala na siya. Pero ang totoo, yung pera na yon is along the way tumutubo siya. So, ang sabi nila nga is yung binibigay na earnings ng mga sa stock market is mas mataas kesa sa inilagay mo lang yung pera mo sa bangko. So, sa bangko is halimbawa yung 10,000 mo, mababawasan pa yan sa loob ng isang taon kung hindi ka nagre-regular na hulog sa bangko. So, kung sa stock market mo naman yan, kahit magkano pa ang amount yan, 500, 300, 100. So, automatic, tumutubo yan sa paglipas ng mga panahon. So, ang tinatawag na yon is yung power of compounding. So, doon ko lang din natutunan yung power of compounding, kung bakit yung compounding is maganda sa pagpapalago ng pera. So, ito yung sabi nga nila, ang kakampi mo dito is yung time sa pagtatrabaho. So, along the way, halimbawa kung after 10 years, di ba, hinuhulog-hulugan mo siya, nilalagyan mo siya ng nag-invest ka doon. Or halimbawa sa real estate, bumili ka ng isang lupa, tapos pinagawan mo yun ng apartment. So, monthly, automatic, nagbibigay sa'yo ng income yun. So, panghabang buhay na. Yun yung mga examples ng mga balang araw yung pera yung magtatrabaho para sa iyo. So, yun. Maganda yan, mag-invest ka, mag-business ka. So, lahat ng bagay na yun, guys, is pwedeng aralin. So, yung aking pangatlo is i-manage ang risk at huwag iwasan. So, kasi dati, di ba, bata tayo, laging ang sinasabi sa atin is iwasang magkamali, ganun hanggat maaari, perfect ka palagi. Pag sa exam, kailangan mataas lagi yung score mo or dapat mostly perfect ka, di ba? Parang yun yung mindset natin na pag inisip natin na hindi mataas yung score natin or hindi tayo perfect, parang ang iniisip natin is mahina na tayo or bobo tayo, yung ganun, hindi tayo marunong. So parang nakatanim na palagi sa atin na na-disiplina tayo na dapat lagi ka magaling, dapat ganito ka, marunong ka, perfect ka. So, kaya natatakot tayo palagi na magkamali. Lagi natin naiisip na hindi dapat tayo sumusubok ng ibang mga bagay. So, mali pala yung ganun. Kailangan talaga na kung magnenegosyo ka o gusto mong maging mayaman, kailangan risk taker ka. Kailangan matutunan mo mag-risk. So, wag natin dapat pala tong iniiwasan yung magkamali tayo. Sabi nga, 'di ba? Yung may-ari ng KFC, 'di ba? Si Colonel Sandler, 'di ba? Yung may-ari ng KFC, 'di ba? 1,009 times ata siya na-reject. So, kakahanap niya ng bibili ng recipe niya. Sa edad na 60 na siya, nasa na siya, 'di ba? Nasa senior age na siya. Pero hindi siya sumuko.
So, yun yung ibig sabihin, isang example na, wag kang matakot mag-risk. Kung gusto mo, may gusto kang ilaban, nilalaban mo yung pangarap mo, yung negosyo mo, wag kang matakot na sumubok. Go lang ng go. Kumbaga, huwag kang susuko. Kung magkamali ka man, tayo lang ulit, laban lang ulit, di ba? So ako nga minsan, nahihiya na rin ako kasi ang dami ko nang sinubukan ng mga negosyo, dami ko nang inopen, di ba? Laging simula lang, tapos ayoko na naman, dinibitawan ko na naman, nagbabago na naman ang isip ko. So, defocus ko talaga pag, sa mga bagay-bagay. Halimbawa, pagka naisipan ko na naman yung ganito, gusto ko na naman mag-explore. So, napapabayaan ko yung mga nasisimulan ko. So, pero actually, hindi naman ako talaga takot. Lagi nga akong gusto ko nga lagi nagsisimula. Yun lang, hindi ko talaga siya napapanatili. Kasi nga, nadete-focus ako na yung iba yung, yung isip ko na naman pag kami nakita akong ibang bagay na naman na gusto kong aralin, matutunan, o gusto ko na namang mag-open ng ganito, ganon. So, minsan niya na rin ako sa mga kaibigan ko, sa mga family ko, kasi nga, diba, palagi na lang akong nagmumukha talaga, tuloy akong failure. Pero sa totoo naman talaga, is nag-fail naman talaga ako, kasi nga, napaka-irresponsible ko din sa mga bagay-bagay. So, yun yung mga, gusto ko nang, matutunan. Huwag iwasan yung mga risk. Kumbaga, harapin mo kung ano yung mga failures mo, kung ano yung mga parating na mga pagsubok. Huwag mong tatalikuran. Pagkos, tignan mo kung ano yung mga matututunan mo sa mga bagay na yun. So, ayan guys, yan yung aking pangatlo. Yung aking pang-apat is yung matutong magbenta. So, sa buong mundo, makikita natin araw-araw talaga is makikita natin yung kalakalan, di ba? Yung bentahan. So, yung pera palagi umiikot. Kahit saan ka, diba? Kahit na sumakay ka lang ng jeep, di ba? Magbabayad ka lang ng bills mo, sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng tricycle, nagbayad ka, di ba? Yung mga tricycle naman, bibili ng gasolina. After na yan, after nila magbiyahe, bibili naman sila ng pagkain, ng mga kailangan nila sa bahay, di ba? Yung mga pinagbilan naman nila, bibili sa mga suppliers. Yung mga suppliers naman nila, bibili sa mga kumpanya. Di ba? So, paulit-ulit lang, umiikot talaga yung pera. So, ibig sabihin, guys, isa sa dapat natin talagang matutunan is yung pagbebenta. Kasi napaka-importante niyan. Kung gusto mong magnegosyo or gusto mong dumami yung pera mo, gusto mong maging mayaman, maging successful, isa sa pinakauna mo dapat talaga matutunan is yung pagbebenta. And actually, lahat naman tayo, hindi talaga tayo marunong magbenta. Mostly nga, kinakatakutan natin yan, di ba? Like, kinakatakutan natin magtayo ng negosyo kasi baka magkamali na tayo, baka bumagsak lang, di ba? Or hindi tayo marunong talaga magbenta, wala tayong alam sa ganyan. So, iniisip talaga natin kagad na na hindi ko alam yan, paano ba gagawin yan. Hindi nga ako marunong magbenta, mahiyain nga ako, di ba? So, ganun din naman ako dati. Pero, unti-unti, naaral ko siya hanggang sa, kaya ko na siyang gawin. And then, itong pagbibenta ko dito, hindi na ako natatakot na magmarap sa tao, nalabanan ko na siya. So, kung ako nagawa ko, watch more pa sa inyo, diba? So, huwag kayong matakot na magbenta. Kasi, kasama na sa reality natin yan, sa mundo natin yan. So, walang negosyante na hindi nagbebenta. Walang mga mayayaman na tao or mga successful na tao na hindi nagbebenta. So, lahat yan, isa nagbebenta. Natutunan nila magbenta. So, halimbawa, kung si Robert Kiyosaki nga, diba? Marine siya. Galing siya sa, marine industry, tapos lumipas siya ng Xerox company ba yun, tapos yung sa Xerox company, dami niya natutunan doon. Natutunan siya mag-marketing, magbenta, sa selling, yung gano'n. So, apaka-importante kasi na matutunan. Actually, yung rich dad niya yung nagsabi sa kanya na magtrabaho siya sa gano'n para matutunan niya yung kalakaran ng pagbebenta. So, yun yung isa sa natutunan ko dito sa Rich Dad Poor Dad. So, yung panglima is magtrabaho para matuto, hindi para kumita lang. So, yun guys,
dito, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, si Robert Kiyosaki is dati rin dati rin siyang empleyado, na masukan, pero minimake sure niya na kada mapapasukan niya, minimake sure niya na may matutulungan siya. So, sa ganito din, sa pagninegosyo din, halimbawa, kailangan sa kada papasukin mong negosyo, meron ka ring natututunan. Kung babagsak ka man, at least may natutunan ka. So, huwag kang matatakot. Lagi sumubok. Sumubok na sumubok. Kasi sa mga mapagdadaanan natin na mga pagsubok, dun tayo mas lalong tumitibay at mas lalo tayong natututo. So, next time, kapag nagawa natin yung pagkakamali, at least hindi na natin gagawin. Nga, si Robert Kiyosaki is naging empleyado din. Mostly sa mga naging self-made millionaire or sa mga nagmay-ari ng mga big companies ngayon or pinakamayayaman sa mundo, kadalasan sa kanila is naging empleyado din. So, yung mga nakuha nila sa trabaho nila ng mga knowledge and then mga experiences, dun sila natuto. Dun tayo natututo sa ganung mga napagdadaanan natin. So yun guys, yun yung mga natutunan ko sa librong Rich Dad Poor Dad. So ang pagiging mayaman is actually a decision. So nasa sa inyo na guys kung ano man yung gusto nyong marating sa buhay. So ako kasi guys, ngayon nag-aaral ako ulit, parang estudyante na ako ulit kasi nga nag-aaral ako na kung paano maging matagumpay sa buhay, kung paano kumita ng pera, kung paano makapagpalago ng negosyo, kung paano makapagpalago ng pera sa small amount hanggang sa lalaki. 'Di ba? Sabi nga nila, wala namang mga nagsimula sa malalaki agad. Nagsimula yan sa maliit. So, nung nabasa ko nga yung history at saka napanood ko yung history nila ni Henry C, di ba? As young age, bata pa siya, 11 years old, galing siya sa China, nagpunta siya dito para sundan yung tatay niya. Tapos nagsimula lang siya sa pagtinda ng sari-sari store din. Simula siya sa pakita ng mga sigarilyo, tapos candies, tapos hanggang sa nagtinda siya ng mga kung ano-ano, tapos sapatos, di ba? Hanggang sa nagulat na lang tayo na may malalaking SM na tayo dito sa Pilipinas. So, yun guys, ako sa dami ng mga pagkakamali ko rin sa buhay, alam ko na marami pa rin akong dapat matutunan. Lalo na dami ko rin beses na niresist na matuto. So ngayon guys, gusto ko na talaga na matutunan lahat. Kahit ano bang hirap na pagdadaanan ko ngayon, gusto ko talaga siya pagdaanan lahat. So, longing na ako na matuto sa mas marami pang mga bagay. Sa pagiging matagumpay na tao at sa pagkakaroon ng mga businesses someday. Guys, yan muna ang masishare ko sa inyo for today. Kung nagustuhan yung share ko, please like, share, comment, and subscribe to my channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. See you sa next vlog. God bless and ingat palagi. Bye!